Kani pito mo ni boss? Pito mo ni. Puro kayo ara. Marso ni marso. Tinibuok na manok. Yan talaga guys, basta may may farm ka. Akala ng iba, yung mga skeptic, yung mga negative sa farming ba. Akala nila pag nagmamanok ka, sugal lang. Sugal lang kasi nasa isip ninyo. Hindi, pwede pala pagkain, no? Tinibuok, sarap nito, no? Pwede pala pagkain. So, yun. Tsaka business kasi may for sale eh. So mamaya titingnan natin kung ano yung mga for sale dito ni Boss Arman at saka ni Boss John. Tapos nakapili naman mo para i-derby, no? Oh, na sir. Na naman. So pwede na kung na yung mangontak anytime, no? Yun. So guys, kain muna kami. Pangalawang kain na namin to ni Vincent. So, atak sir, atak. Pili teng, sa'yo mo teng. Humay, mais. Baru gatos kilit eh. Ayan, makita sa bangan. Mateng, mateng mais. May lang mo? Okay. Kamera siya arpin magmais. Ay, mais ay. Parang mais naman, di pa masagahay blating mo. Okay, kain dyan, kain. Tatay mo, John! Kain mga kakugs. Ayan. Harap. Sa boss eh. Ayun, sige. Penak. Lambi apa katimpla na ni Good? Kusiniro na sir. Kusiniro na sa kuhan. Lain ng kanding. Ting. Sabaw ting. Asa gede nyo sir? Mandawi or? Mandawi na ka? Ang dawi ko. Abang dis kabangkalan. Sa imo province diri sir? Akong mama taga Leyte. Nga ako papa si Bojan. Kabalyos Mga na. kabalyis. May kabalyos diri sa Cebu nga sir? Sa Mangyan? Guadalupe, Karkar, Mangyan na Mangyan. Cebu nga? Mangyan. Tingnan nyo guys, oh. Sarap. Sarap ng hybrid na manok. Bayin ni boss. Laki. Laki nino. Bantod ako pa ah. Ang isa bay. Bay yun. Lalaki yun. Batangan.
Sabi na, kailan mo sir nga akong itagang manok. Kisa man? Ito ni comment sa Juan Gino ba. Sa paabot ko Sir Fred. Sa Imong i-vlog ni mo ang G-Striker. Oh, bitaw na ito nga na. Shout out, Boss Arman. Kuhan to siya. Kuhan po to siya o ka ng incubator. Manghimo. Kising nga na to? Eric Unabia. Taga Talisay to? Mingga. Mingga. Nakuha na kita niya sir. Ang Napapirman kung kontrata to. karong Imong buwan. Tapos buwan siguro. Ulit na ko gikan sa Manila. Gikan Manila. Hmm. Pila year sir? Kuan Dusi. Bertuhan. Ko sa area. Ya, kuan ni. Duha ni Otulo mag-share. Kani nga rin, pilay aban dire. 22 na sir. Ha? 22. 22 ang tuig. Pero human sa katong ni ipulihan mo diri, murag mo usos na mga 18 dali. Ana lang. Kung una, butag at tumunukan nito eh. Ito yung dito sa area dito. At ito rito, tapad na. Kung may gasol na ko sir, Ako nang lakas na. umot na yung mga 300. Sa Kani kanila. ritahan na daan. Lengtis, guba ka na tanan diri. Wala gini bilhin na sir. Magbagyo, wala bubuhay. Pag-assume nyo, pilay, bayad. Muna, 22. 22,000. Oh, Ako na mga gamit niya. ang magamit niya, kuan, bayad may TP o ka ng iyang batugan, 300 ra. Tigyan niya. Kamu na nagpinta na. Ang kamay na nagpunta. Hindi ba hayag ang hayag pagkakuan color. It's either orange or blue. Kung ano. Pink. Para ma-attract ang mga girls ba? Orange gani ako ipintal, meaning sa imuha kong sundog. Oo. Kaya ang original ako, blue man dun. Hayag yung orange ah. Hmm? Hayag yung Alam orange. ito? Di sa kung manukan nga usa nga gi-post ni Melchor. Pila ka Melchor sir? Bari 4? Oh, pre 4. Friend na mi bro. Baka mo kita. Pagkuan dai. Pag dito mo sa kagudo, diha mo sa ato. Oh. Asa ka ato? Ano man yun? Maba siya. Sir. Ko sir, nakaroon sa farm. Una ka sir, ako diri kay nakaroon ng umigo diri. Si Kuan, si Sir Arfred. Sir, naam ko barila sir, sayang nga sir. Bernes ko sa mori. Sa Thunderbird na siya. Kaya inyo ha, Thunderbird mo sa mano. Tuwa pa mo yung kontrata. Wala. Pa. Ayos lang na ako gil sa Kuan. Kinailang law. Ikaw. Okay kayong GMP. Tubig boss. Tubig. Tubig o kok. Libre ako. Wala, din nakafoka. Din. Ngayon din ako. Bonsor ko to. Dili gubog na na gani sa Kuan. Wala ko mo pa doktor. Gawas tubig boss. Hindi. Nako. Wala ko pa doktor. Bisaya ako. Nadalit na direktor. Diyan, kuya mo nung mga doktor. Eksperimentuhan lang ta siya. Samot ako boss. Kaya ang doktor, ako yung pumiro niyang pasyente. Nga, ang kasing-kasing bali.
Akong kasing-kasing, wala sa wala. Nangaras to. Uy! Sir, pa-check up din sila. Pa-ultrasound, anak. Okay, first time di kang pasyente na ako. Nasa libro, nag-amon din istadihan. Siya, nasa libro ba kung bali ang kasing-kasing, uban organs mo balisan. Pa-ultrasound din, kung wala sila kuratan. The first time na kanyang papasyente, sus, tinuod man. Ang akong atay bali, akong gallbladder, las pikas. O ba? Boss. Boss. Balik gitu na, sir? Nato. So guys, kakain lang namin, busugan na. Naantok ako guys. Ba't ganito ang tao, no? Pag nabusog tayo ba, antokin agad. Sarap ng pagkatimpla ng tinibuok na manok. Sarap talaga guys. Hindi na nga ako kumain ng paklay kasi ayaw kong ma-disturb yung yung lasa ng manok na kinain ko. Tapos dalawa yung kanin na papagpipilian, yung mais at saka yung rice. Anyway guys, kwentuhan muna tayo dito kay boss. Boss, kano-ano nyo pa si Boss John Albarazin? Ano, sir? Kapatid sa papa ko. Kapatid sa papa mo. So, uncle ni mo, uncle. So, itong pagmamanok ni Boss John, Bossman, matagal na ba to? Mga 4 years. 4 years na. Pero nababakyard kami sa hindi pa na dito kalaki sa farm namin. Mga almost mga 15 years na dali. 15 years na. Oo, kasi bata pa siya, mahilig ng manok. Bata pa siya kasi ang tatay niya may isang kunting manukan sa probinsya sa Argao. Sa Argao. Taga-Argao gid mo. Argao gid sir, no? Argao gid mo sir sa Kulawin, nga Kulawin. Davidi. Mga Davidi, Davidi territory. Territory ho. Yan. Mo. So, matagal na pa sila guys na nagmamanok. Kaon daw? Nung itong area na ito, boss, matagal na ba itong na-acquire nyo? 3 na taon sir. 3 years na? 3 years na, So 3 years na. 3 years na. So na-timingan sa pandemic ug sa bagyo. Oo, pandemic at bagyo. Dito kami. Isuda lagi paghatod og lawog sir. Oo, good. Mga 15:30 rin may maghatod og lawog diri. Mong manok diri nangadaot kay wala man maatiman mo sa wala dili may kaatiman. So ang farm boy said kay sigalaag hasta amon. Lagi daghang ginadaot sa pandemic. Mao jud. Pero naka-recover ka po. Okay lang basta passion man good. Passion, So basta passion mo talaga, hindi mo talaga maano. Isa ko gamit diri boss. Diri ka. Kay mungit-ngit manapit. Oo. Ano boss, itong area ninyo dito boss, gaano kalaki kaya to? Mga hectares kapin. Mga hektarya to? Oo, Mga hektar. kapin. So, magkanong renta nito boss? Sa ngayon, sa kuan ni namo og laing farm 22. So last year na namo ron nga inassume abang ito, assume may kasi mayroon ng mga facilities, coral, mga sabungan at kanang tirahan sa mga tao dito. So inassume na 22,000 mo na 22,000 per year. Per year. Pagkatapos ngayon mga taon mga 16 to 18,000 ang parinta sa may-ari ng lupa ito. So most likely 16 to 18,000 ang parenta. Nagiging 22 to mga kakugi kasi inassume nila ba may mga facilities na kaya dinagdagan na lang yung renta every year. But starting this year or next year? Next year. Okay, November naman din. November next year. So starting next year, bababa na yung renta 16,000 na lang or 18,000. Magdepende sa masabutan. Sabutan. Yun. So kumusta naman dito boss yung ang breeding nyo dito? Ang breeding ba nandito? Nandito hindi sir. Sa bahay namin. Ang breeding? Oo. Tapos ang ranging? Ranging dito, diyan sa dyan sa gilid-gilid. Pero ngayong December born naman sir, sa kabila naming farm bro, mag-ranging. Sa kabila na. Kabila na. So, yun. Sa area 1 yun. Area 1 naman sir. Yun pala. Ngayon boss, sa breeding ninyo, may target kayo kung ilang ma-hatch nyo, ilan ang production nyo target may ako sa first batch kuha kaming itlog, nakalunod ako na itlog mga 220 plus diyan mag second batch pa ako sir baka kunay pa 200 plus so target namin sir mga 250 heads
laki lang. Sa laki lang. O kung ibibigay sa So kasama na yan national. Dili sir, Eh, local libre lang. lang. Sa local lang sir. Sa local lang. Local lang. Sa CBCC or CBBE. Bandid yan. Oo. So ang December harvest niyan by December, January. December. Mag-cord ako yun sir. Parehas kang Gino, mga December first week. Tama. First week ko harvest. First week harvest sa December. I sa mean, first batch. ang first batch na mga sisiyo, so mga December. December first week. Sulod pa na sa early bird. Ang depende sa kuan sir, sa Murag January man siguro ang bandingan sa kuan, early January pero dili na madala sir. bird. Di na madala. Dili sa So ari na ka sa Marso. Marso na ko sir. March sakto, 1 so good sa local bandit. So yun, mga 250 target niya. Sa 250 na target, ano ba yan? May ang iba niyan may may nagsaad na, wala pa. Wala pa. So pero mayroon man sir tumatawag na magkuha sila namin ng na sisiw. Sisiw pa lang. Day old. Pero ang may-ari hindi gusto na magbinta ng day old kasi gagamitin sayang manggod ang day old. Sayang kasi kita ka magdako ba no? Sayang. Murag kulang yung parenting natin sa manok pag day old binibenta mo na, no? Oo. Ang sarap kasi tingnan guys, ang sarap panoorin yung mga sisiw mo, 100, 200 nasa ranging area, pagpatok ka mo lindot na tanaw na tapos mag-rotate sarap yan ang pinaka guys ba, yan ang pinaka magandang time para sa pagmamanok, yung makikita mo yung mga sisiyo na healthy sa ranging area. Tapos pagtawag mo tapos takbuhan yung mga sisiyo, no? So, sarap tingnan. Tsaka makikita mo paunti-unti habang lumalaki sila, nag-iiba na yung kulay. Oy, lalaki yan, oy, babae, no? Tapos hanggang ma-cord mo. Tapos yung mag-umpisa ng maging manokol. Oo. Tapos ito na, yung here comes the buyer na. Ang buyer naman, next na makikita mo yung buyer, yung mga previous client mo pabalik-balik kasi yung mga nabili sa iyo, nanalo, yun ang masarap. Masarap. Kaysa kung yung day old pa lang guys, hindi natin kasi malalaman kasi babae ba yun o lalaki ba yun kasi day old pa lang eh. Oo. Tsaka ang mortality rate niyan, grabe. Baka pagdating nyo, pag-travel pa lang sa biyahe, pagdating sa bahay, so stress ang piso. Ma-stress. Tapos meron kaming kasabihan dito sa Cebu guys, pag ma-stress na yung manok, dumaan na sa sakit yung sisiw, mag-south ang tubo. Yung bang hindi na lalaki, no? Tapos ang pasangin lang na ang owner, hindi marunong mag-breeding. Tapos hindi totoo yung bloodlines na sinasabi kasi pumangit, no? So ang magiging dihado niyan is ang breeder. Yun tama. So sa inyo boss, ang bentahan niyo dito talaga umpisa na sa stag. Stag sir, mga 5K lang sir. Mga 5,000 pangmasa lang sir. Mga anong edad yan? Mga 6 to 7 years old. Months. Months. 6 to 7 months, mga 5,000. 5,000. Yun, okay na yun. Pangmasa lang presyo namin. Tama, pangmasa na yan. Pang circulation sa sir, sa pang bili ng page. Tama. Ilan ang naka-cord ngayon dito sa inyo, boss? 100 plus sir, mga 140 plus lang. 140 plus. Kasi nabinta ng iba. Yun guys pag ganito kalaki na area, 140 plus lang, 150, basta less than 300, pag nagpunta ka sa Bacolod, backyard pa yan. Yes. Backyard pa yan. Yung ibang mga dyan, nagmamanok, kuno boss, bumibili ng manok, tapos namahalan pa sa 4,000. Di ba backyard lang kayo, ba't ang mahal nyo? Ano ba sa akala nyo? Naku, talagang guys, maka-high blood ba? Kawawa kasi guys, ito guys marami nang nagsumbong sa akin, maraming nagsabi sa akin ba na ito ang nangyayari, mga backyard. Nagpapasalamat nga sila sa atin guys kahit papaano itong mga backyard na bisita natin kasi nabibigyan natin sila ng importansya. Guys, ito 140 sa mata ng mga malalaking farm, backyard lang to eh. Di ba?
Pero ang bintahan nila boss dito sa stocks is 5,000 only. Ano lang ba yung 5,000? Boss, ilan ba ang sinusulduhan, sinasahoran mo dito ngayon tao, boss? 5. Yung 5, magkano sahod? Mga almost 16,000 sir. 16,000 ang 5 monthly. Monthly. Tapos sa 140 na naka-cord, ilang sako ang naubos niyan? Sa latest sir, mga 40, hindi. Sa page lang budget ko sir, mga 30 plus to 40 plus A month. a month. Monthly. Sa lalog lang. Sa lalog lang na. Oo. Wala pa yung mga vitamins. Wala pa. So palagay na lang natin guys ha, 100 plus Pero lang. ngayon sir, ngayon. minus na, gamay na lang ang lalog kay gamay naman mo manok. Oh. So palagay na lang natin guys. Sa 140 heads, ang sahuran 16,000. Monthly Tapos yung sa feeds man 30,000 to 40,000. Palagay na lang natin pinaka minimum 30,000. 30,000 plus 16,000, that's 46,000. 46,000. Konsumo sa suga, sa kuryente, mga pila ka tubig. Ngayon sir, ano sir? 800 lang. Ang suga, ang tubig, Libre lang sir. libre lang. Libre lang tubig. Tapos yung sahuran tapos yung pagkain sa mga tao. Oo. Magkano abot kaya? Abot yun mga 2 sakong bigas at ulam nila araw-araw, mabili ako ng 2 kilo isda, baboy, kaning baboy. Palagay na lang natin. Mga Sa isang buwan, 2 sako, tag 1.5 ang persa. 2,000. 2,000, 4,000 na yan. 4,000 tapos palagay na natin Ang ulam. 300 pesos per day ang ulam. Sa isang buwan, mga palagay natin 10,000. 10,000. Kasi araw-araw man kumakain yung tao, di ba? Oo. 10,000 plus 4,000, 14,000 plus 16,000, 30 na Oo. sa sahod. Tapos 30,000 na Lalog. sa laog, yung sa feeds 60,000 na, no? Palagay natin sa tubig at saka sa kuryente 1,000, 61,000. Para madaling makwenta 60,000. Ngayon guys, 60,000 monthly. Tapos ang bibilhin mong manok 6 months ang edad. Di ba? So, palagay na lang natin. 60,000 times 6. Di ba? That's 360,000. 6 months old ang manok. Oo. Sa 100 na manok, 5,000. 500,000. 5,000. 5,000. Oo. Times 100. Kung 5,000. mabenta lahat, O, benta lahat. 500,000 lang. 500,000. Di ba? Oo. So, at least may ginansya konti. Konti lang. Di ba? So, tama. Pag i-less mo pa niyan, yung presyo niyan, gaya ng mga ibang mga buyer ang gustong bumili, tag 1.5 lang, kayo na lang ang mag-breeding. Oo. Di ba? Mas mabuti sa iyo mga breeding. Kayo na lang mag-breeding, mag-breed, para makikita nyo, mababudget nyo. Oo. Di ba? Yung kinenta natin guys, inalis natin yung mga butal-butal. Hindi pa kasama doon pag may mga bonus-bonus sa mga tao. Oo. Di ba? Yun. Nako, hindi madali ang mag-breed, mga kakugi. Yun ang isipin natin. Kaya pag may backyard breeder, 5,000, 4,000 ang presyuhan, swak na yan. Diyan sa Manila, diyan sa Luzon, hanap kayo diyan, mga magandang manok kung magkano. Tanong nyo. Di ba? Yun, pinakamura diyan, basta Battle Crosses, 8,000. 8,000. Yun. So yun guys ha. Nako. Ngayon guys, napag-usapan naman natin yung mga manok, yung expenses. Tingnan natin kung ano yung mga manok na signature line dito. Boss, pwede tayo makatanaw sa mga breeders. Titingnan natin yung mga materials na guys na ginagamit, yung mga breeders at saka yung mga anak na pwedeng i-for sale, no? Unahin natin yung signature line lang, yung white gold. Yun. Tingnan natin. Nandun. Kanta. Nandun ang papa. Galing pa yung yung mic ng boss. White gold. 2017. Nabili namin ito, 35. Sila? Trayo. 35,000 tayo. Ngayon, mga 70. Yung mic. Grabe no?
60,000 ang Trayo. Trayo. Trayo, oh. Anong taon yun nabili nyo 60,000? 2019. 2019. Ngayon kasi boss, 70,000 na. 17 na? Oo. Pupunta kami, November 25. November 25. Oo. So, bili nyo Trayo, 60. 60,000. Oo. Tingnan nyo guys, hindi pa natin kinuwenta kanina kasama yung mga materials. Trayo, isang lalaki, dalawang babae, 60,000 ang bilhin nila boss. No? Example lang yan guys ha, Golden Boy F1. Ilang piraso tong Golden Boy nyo ngayon nandito boss? 4 ito. 4 nandito. 4 anak lang, anak. Mga anak. Oo, mga anak. Ito guys, itong white gold na nasa likuran ko, pang material pala to, material. Yung ina white gold, yung ama white gold. Oo. So pure tooth guys na white gold. Ang bintahan nito 10k. 10K lang. Yes, 10k kasi pang material. Brood stag, hindi brood cock. Brood stag pa lang. So, yun. So ilang piraso to boss? Nandito. Mabinta ako ng mga 2 o 3 piraso yung gold white. Yan. Limited. Limited lang. So guys, Kasi limited lang ang kanilang signature line na white gold. Brood stag 10,000. Pag trayo boss, magkano? 20. 20k pag trayo, tag 5 ang bayi. 5,000 yung inahin. Tapos yun, hindi magkapatid boss ang trayo. Hindi magkapatid. Hindi magkapatid. Pero white gold White yapon. gold yapon. Yan. Ang trayo is 20k white gold. Yan, signature line yan. Ayun guys, so nagpakuha si Boss Arman ng buko. Wow. Sarap nito guys. Tingat so. Saktuha tingat so. Sagbay luwag. Sagbay luwag sir. Sirit yun. Sarap. Tamis guys. Muli sa ting. Bukas ang kutsara. Ha? Pawi ang uhaw. Samot mo kabusog eh. Sating, muli sa ting. Yung mo tingat, simot mo sa tingat. Samot kabusog tingat. Ay, gawawan. So yun guys, ang sarap ng kwentuhan namin dito. Mga kakugi, ito pala si Boss Arman tsaka si Boss John Albarazin guys. Mayroon silang mga for sharing. Tapos kung gusto nyo mag-inquire, paki-visit na lang sa Facebook account Basic mo, boss. Basic Yung- account Boston Roundhead. Ang Facebook account ni Boss Arman guys is Boston Roundhead. Ito yon. Ting! Yan. Pag mag-inquire kayo regarding sa mga for sharing dito guys, gusto nyo manood ng mga videos, gusto nyo manood ng mga pictures ng mga manok na for sharing dito, pwede nyo kontakin si Boss Arman. At pwede rin kayo makig-negotiate kay Boss Arman or sabot mo kung pupunta kayo dito para mag-guide niya kayo kung saan dadaan, kung kailan. Boss, baka may gusto ka pang sabihin, boss? Mga kasabongero, pwede ako makag-share sa iyo ng aming mga manok na signature line na ng gold white.
Mayroon kami ng Boston Roundhead, mayroon kami ng Iluligid, at saka Lisi Roundhead galing kay Gilbert Telen. Yun guys, salamat sa mga kasabungero at dinala ako ni Sir Alfred. Yun. Basta kakugi guys, bigyan natin talaga ng pansin. Yung mga bloodlines pa nila guys, may Mike Gonzaga lines, no? Yeah. May Mike Mendoza. Ay, Gonzaga. Mike Mendoza. Sino ba si Mike Gonzaga? Si Boss Mike Gonzaga pala, sa ano pala yan? Sa LDI, shout out Boss Mike. Ako, Mike Mendoza. Tapos Red Game Farm. sa Red Game Farm, Helen Gilbert Telen. Gilbert Telen. Art Lopez. Gilbert Helen. Telen. Telen? Oh, Telen. Gilbert Telen. Tsaka Mark Lopez. Art Lopez. Oh, si Art Lopez. Oh. Yun. Akala ko Mark Lopez. Kaya nataka ko baka may ibang Lopez ba. So, si Art Lopez lines. At saka syempre yung kanilang creation dito, yung GA Gold. Yes. Yan. So guys, pasyal kayo dito. Inquire nyo si Boss Arman. So mga kakugi, nako, gusto pa naman sana namin magkwentuhan pero mag-aalas 3 na. Uuwi pa kami. Layo-layo pa yung sa amin mga kakugi. So hanggang sa next nating mga episode mga kakugi, maraming salamat po sa panonood ninyo. Once again, Boss Jun Albarasin, maraming salamat po na kadalaw mi dire. Boss Arman, thank you po nga nisugot ka nga mo bisita ko diri sa mga. No problem, anytime. Yun. Isang beses lang kami nakita guys kina Boss Gino, tapos dali kami nakasinabot. So yun, sarapan ng tinibuok na manok. Nako, tsaka yung yung buko. So guys, mga kakugi, tandaan palagi, basta magkugi, dunay maani. Okay. Alright.